Hi guys, this is just a quick video. Kamusta po kayo? Mutla-mutla pa ako. Katatapos ko lang mag-ayos ng mga importanteng aayusin. So, namumutla pa ako. Actually, nagugutom ako. So, it's 1:46. Alam niyo po, halos araw-araw umuwi ako. Ayoko sabihin kung anong oras ako lagi umuwi or what time kasi for my safety, no? So, dapat mag-vlog na ako kahapon pa. Kasi pagod-pagod pa ako ng konti, no? Medyo nagbawi-bawi pa ako. So, it's 26, pero parang 27 na kasi madaling araw na. So, kasi kanina nakakabenta pa kahit sarado. So, nag-birthday kasi ako ng 24, no? So, I just wanna share, no? Konting sharing lang pagdating sa mga anak. So, I'm so proud of them. Kasi, nakaraos na naman ng taon, nakapagpatapos tayo ng grade 6, si Kier, at syempre, third year si Kauri. So, fourth year na siya sa pasukan, at ang Kier ko naman ay first year sa pasukan. So, it's a very fulfilling year dahil kahit maraming pinagdaanan, still, kailangan sabihin nating blessed tayo kasi ang buhay napakahirap, no? Lahat nahihirapan. Pero, kung anong meron tayo, dapat pinagpapasalamat natin, no? Naniniwala kasi ako sa ganung, sa ganung, sa ganung, na huwag masyadong reklamo. Maraming dapat ipagpasalamat, no? Maraming dapat ipagpasalamat. So, I just want to share, actually, hanggang ngayon naiwan pa dito dapat, diba? Ano ba to? So, si Kauri ko kasi, tinatago niya yung mga medal niya. So, si Kauri, within the year, last year, may mga nakukuha siyang award and medal. Nag-champion siya sa school ng, ano ba yun? Scrabble, may mga sports siya na sinalihan. So, si Kauri din ay officer sa school nila. So, kaya, I am so proud of her. And, si Kier naman, nakakuha lang naman siya. Papa po dyan yung video nung awarding. Kasi alam niyo po, for the very first time, graduating pa yung anak ko. Hindi po ako ang umakyat sa stage. Ang umakyat po ay si Daddy Park sa kanilang recognition at yung moving up, no, yung parang pinaka-graduation moving up ng grade 6 ni Kier ay si Daddy Park din. So, mas minabuti kong ibigay yung karangalan kay Daddy na siya yung umakyat para sa mga bata. Kasi, alam niyo naman na kung gaano ka-support ang Daddy Park niya sa mga anak ko. So, kaya, to honor our Daddy Park. So, ito yung nakuha ni Kier na mga, na mga medals, no? Ayan, dami. Guys, nung elementary ako, tsaka nung high school, wala akong nakuha kahit isang medal. Nag-iisang ribbon nung grade 6 ako dahil ako ay assistant na nagluluto. Assistant ako nung nagluluto kong classmate sa school. Kasi yung canteen namin before, when I was in elementary, is nakikater kami ng lunch. Nakikater ang school ng, ang elementary ng lunch. So, para hindi lumabas yung mga bata at sa loob na lang bibili ng pagkain. Kasi whole day ang pasok nung ako ay elementary. So, assistant cook ako. So, the bad part of that is, hindi ako nakafocus sa aking academic. Still kahit gano'n, dapat hindi mo pa rin mapapabayaan ng academic, no? Hindi naman katalinuhan ng ina nyo, no? So, kaya sabi ko nga sa inyo, magaling lang ako sa pataas-taas ng kamay, ganyan, actual, no? But when it comes to exams, dyan ako napupurnada. So, isang ribbon lang ang nakuha ko. First time pa yun na umakyat ako ng stage. Tapos, yung mga anak ko naman, nanawa ka nakakaakyat. Ang dami pa niya dun. Yung mga nakaraan year pa ni Kier, ang dami na dun sa bahay. Yung iba nga tinapon na ni Kier. Pero alam niyo, may napansin ako dito, no? Kasi nung araw, kapag ka po nag-a-award ng honor or may award na mga highest honor, ang medal po talaga, sa ganito, merong merong engraved ng pangalan. Kasi po, bakit ko po alam? Dahil yung kapatid ko po na, yung kuya namin, tsaka yung mga sumunod na, pag may mga medal sila, naka-engrave talaga yung pangalan nila. Ngayon, wala. Medal lang siya, award, gano'n, tsaka certificate. Tapos, minsan wala na certificate, award na lang talaga. Tapos, napansin ko lang itong isang malaki ni Academic Excellence ni Kier. Maloka ka dito, ha? Nalagay, warmest congratulations on your achievement. Honorable Daniel Fernando. Imbis sa pangalan ng bata ang nakalagay, politiko ang nakalagay. Bakit naman ganyan, mga school? Bakit naman ganyan? Dapat hindi yan dapat din sinasama dyan. Para sa akin lang, ha? Dami niyang medal. O, ito pa isa. Congratulations, batch 2025 graduates, board member Ricky Roque.
Okay na sana, sabi ko eh. Bakit naman yung pangalan, kahit wala na nga engrave ng pangalan nyo eh, pero bakit may dikit naman ng politiko? Sana wag na, di ba? They want to congratulate the students. Congratulate them not for yung ano, personal, di ba? Si Pierre po ay best in English. Siya din po ang District Level Career Reading English third place. And this level Career Reading English third place. Siya po ay naging participant ng Division Level Career Reading English. Kaya siya po ang ating best in English. Baldos Martin C. So, alam nyo guys, what is fulfilling, no? Being a mom, especially yung mga kids malalaki na. Ito siguro yung pinaka happiest birthday ko, pinaka silent, peaceful birthday that I had, even though nasa business kami. Kasi, first time yata na yung hindi ko inasikasong magluto, wala ko intindi, halos sila nagtinda, tapos pinatulog nila ako, tapos si Kauri nag-take over nung kitchen, tapos kakain na lang ako, ganyan. So, imagine na yung mga maliliit na anak mo na yun before. Ngayon sila na yung, sa'yo, sila na yung nagluluto para sa'yo. So, that is one of the achievement na masasabi ko talagang napaka-rewarding, no? More than, more than doon pa sa mga, pakiramdam ko na nakatanggap sila ng mga medals and awards. Mas, sa akin, yung nakita ko na, not just in academic excellence, nakikita ko sa kanila yung ini-instill ko sa kanila at talagang itinitrain ko sa kanila yung realidad ng buhay, yung training na dapat nilang matutunan, no? At early young age. Kasi napaka-importante na hindi ka lang academic excellence. Napaka-importante na madiskarte ka din at alam mo kung papaano yung salitang common sense gumagana. So, kaya yan yung pagdating sa ganyang bagay, yan yung ko sa kanila. Napaka-strict ako talaga. But at the end of the day, anak ko sila, mahal na mahal ko sila. And I'm so proud of them. Walang puwersahan at walang tutor, walang kahit but they excel in their academics. They excel in their schooling. At gusto ko rin, sa totoong buhay, yung mga side things na dapat nilang matutunan, aside from that, is dapat mag-excel din sila. From respectful na mga anak sa kanilang mga magulang, from learning the basic ng pang-araw-araw, like yung yung maglinis, magluto, no, to be independent, and also yung ma-involve sa negosyo, no? So yun din ang isa sa napaka-importante. So I must say na somehow it's worth to be a parent of them. Somehow masasabi ko talaga, I'm so proud of them, no? So yun lang. Pero thankful pa rin ako kasi nakakatuwa lang, no? So I've been busy also before ako nag-birthday. I've been busy kasi sobra akong nako-confuse if I am going to pursue the plan na mag-shoutout tayo guys, ha? Okay, mag-alala dyan. If I'm going to pursue the plan this coming year na mag-aral, no? So, kung maalala nyo before, nung mga bago-bago pa ako sa vlogging, nag-aaral ako ng caregiving, pero hindi ko natapos kasi nag-pandemic, di ba? At hindi na rin ako bumalik kasi I am about to have na yung batch namin to have a, what you call that, on-the-job training, OJT, and then mag-exam. Hindi na ako nagtuloy kasi dumating na nga itong business, pinili ko to. Kasi tinanong din ako ng instructor namin if I'm going to pursue it. Kasi syempre, yung mga pangalan ng listahan na, dahil nga kahit nag-back to face-to-face na, so syempre, kailangang monitored pa rin yung mga pumapasok at lumalabas sa school. So, my school sa caregiving is Dr. Yangas College, no, located sa Bukawi. So, I also have, kaya hindi rin ako masyadong mapablog kasi syempre, inaano ko din yung sarili ko, kinakalma ko rin dahil I'm going to have another again a hearing, no? So, I know yung mga iba dito nakakalam kung ano yung ko kasi I'm working for my diba, annulment. So, I just can't give you a detailed about it kasi it's too personal for me to vlog it. Hindi ako basta yung ayoko talaga na pinag-uusapan. So, I really have many things to do and
mga happenings na personal. So, hindi lahat pwede kong sasabihin. So, that is why, pero before ako nag-birthday, or after ng birthday ko, before ako nag-birthday, yun nga, gusto ko nga magbalik-aral, pero hindi caregiving. So, I'm trying to think kung mag-work out na by this coming school year, ay mag-enroll ako ulit for another course. But also, I want na sana makredit na yung mga minor subjects ko at mag-take up na lang ako ng mga major subjects para mas mabilis kong matapos yung course. But for me na napaka-busy mommy and tindera, I just don't know how to pursue it. Hindi ko alam kung paano ko yung schedules ko. And it's a little bit nervous kasi 10 years ago na 10 years na ako over, na-graduate. So, I am getting my best friend's advice. She really want me to also. She's going to support me also. But, the thing is, yung personal life ko, if it fits, or yung business life ko, if it fits to my schedules. So, that is why I'm considering also to hire tindera again. But, limited when it comes to work here na yung tipong hahawak ng pera or whatsoever pa. Yung purely na lang talaga hanggat maaari, yung mga mabibigat na trabaho. Okay, before my birthday, so ano bang course ang plan ko? So actually, dahil kasi dun sa napagtanto ko, ang hirap-hirap mag-advise pala, mapanindigan na kapag nagkakaroon ka ng tax topic sa vlogging, ang hirap yung hindi ka knowledgeable talaga at all. So, I'm not that so zero when it comes to knowledge about it. Nakakaunawa naman ako. However, hindi yun sapat para maimpluwensyahan or maturuan ang mga kababayan natin, ng mga tindero-tindera o mga kanegosyo para maturuan sila ng basic, no? Kasi ang ating tax topic ay DIY, hindi practical. However, we should always, of course, consider the standard procedure, method, and law. So, napaka-importante niyan. So, that is why I'm considering to enroll a course of accountancy. Yes, you heard it right, accountancy. Alam nyo, wala sa hinagap ko na dadating ako sa punto ng ganitong edad na mamahalin ko ang accountancy. Kasi that is the most hated subject na meron ako nung ako ay college pa. I remember, ako at saka si Beshi, kasi kaya kami naging best friend ni Beshi. Classmate ko siya sa regular subjects ng management course ng BSBA. And then, parehas kami na classmate din sa mga ibang subjects na kailangan naming i-take up at habulin. Kasi, parehas kaming irregular student. Si Beshi kasi, yung first sem niya, galing siya ng Fatima yata. Kasi, supposedly nursing ang kukunin ni Beshi. However, ginibap niya yon kasi I just don't know the exact reason why ginibap niya yung gusto niya na lang na dito sa malapit mag-aral. So kaya nagkita kami as a student sa management sa business department, no, as a student na BSBA diyan sa Immaculate, sa College of Mary Immaculate Opandi. So ako naman those time kaya ako irregular kasi transferi ako. I had my first sem naman sa PUP branch sa Santa Maria, Bulacan. Kasi tubong Santa Maria talaga ako. So nagkita kami ni Beshi kaya pares kaming may pagka-irregular So para gumraduate kami ng kasabayan ng aming ng BSBA those time, para maging kabatch kami, we need na kumuha ng mga extra units na dapat naming mahabol para makasabay kaming gumraduate na magmarcha, no? Na makasabay kami sa aming mga regular student classmates. So that is why kami ay medyo nagkakilala doon, no? Actually, ang first impression ko pa nga kay Beshi kasi talaga richy kasi hindi yan basta namamansin, parang lagi basta okay siya, hindi naman siya suplada, but hindi siya yung basta kikibo, no? Hindi siya ako din ganon kasi ang thinking ko ahead ako ng age sa kanila. So I'm not the kind of person na talagang friendly ako, yes, but if you approach me, I'm not the type of yung mga magkakaidaran tayo tapos hindi ako gano'n nung when I was in college. Kaya nga sometimes kapag kami mga lakad-lakad sila magsasama-sama sila sa isang place ng classmate, hindi nila ako basta makarag. And hindi ako mahilig maglakad. Kasi mahilig sila maglakad. Yung lalakad tapos pupunta sa isang bahay ng classmate. Me, I'm not. Kasabi ko, I'm walking my whole life.
no? Pwede ba ngayong namang college ako na afford ko naman ng mamasahe? Ayoko maglakad. Pagod na ako noon pa. Ayoko na mapagod pa. And then, mas mahal bumili ng sapatos, no? Kasi ang sapatos ko, hindi naman murahin lang din. Kaya lang kasi ang hirap hanapin, Parisian ng sapatos ko. Pupunta ka pa ng SM para makakuha ng Parisians na sapatos. It happens na pares din kami ng sapatos na tatak ni Beshi, you know. So, yun. Ano lang naman to? Nakukwento ko lang naman. So, naalala ko, magka-classmate kami ni Beshi sa accounting subject. So, hirap na hirap kaming mag-trial balance. Naku po, yung debit credit na yan, hirap na hirap kami. Tapos, ang laki-laki pa nung gamit-gamit namin na columns, 10 columns, guys, ganun kalaki. Tapos ko, hirap na hirap ako. Without Beshi, hindi ko dahil ang labo ng mata ko when I was in college. Sabi ko, bakit di ba ako magtali? Bakit daw magtali? Yung pala, kulang ako ng mga 0-0 kasi millions na pala yung kinukwenta namin. Ako nasa 100,000 pa lang yata. Kaya sabi niya, Beshi, kulang ka ng 0. Ayan, bumagsak. Tiningnan ni Beshi yung yung columns ko. Ay, kuya ko na nito, nakakasumpa. Sabi niya, oo nga. Alam mo, naalala ko, guys, ito yung sabi ng Beshi ko. Hanggang ngayon, pag napag-uusapan namin, sabi ni Beshi, that time, hindi pa Beshi na ang tawagan namin. Sabi niya sa akin that time, Ate April, teka lang nga, gumagalaw eh. Ayan, sabi niya sa akin that time, sabi niya, Ate April, mag-asawa na lang kaya tayo. Kasi, pag nag-asawa tayo, at least, malalaman ng tao, ay, kaya hindi siya nakatapos kasi nag-asawa. Kaysa naman sa huminto tayo kasi hindi natin kinaya yung pag-aaral, mas yata nakakahiya yung ganun chismis. Alam niyo, hanggang ngayon, pag naalala namin yung tawa ako ng tawa, kasi thinking na sa kanya pagaling yung mag-asawa na lang kami, para hindi nakakahiya kung hindi kami makatapos, makagraduate. Ngayon, hanggang ngayon, dalaga pa ang ating Beshi, no? Hanggang ako, ilan na, 15 anyos na inaanak niya sa akin si Kauri. Oh my God. Matatapos na malapit ng mag-college, no? So, kaya, no, imagine niyo yung buhay. So, yun nga, napag-isipan ko nga na, kasi when I was in college, ang kukunin lang namin na accounting subject is accounting 1 and 2. So, that is more of focusing on debit credit, accounting, financial but not that much na tackle, no? So, hindi ako maalam, guys. Thinking na galing ako ng PUP, may accounting 1 ako doon. Tapos, pag transfer ko ng CMI, pinakuha pa rin ako ng accounting. So, talagang, guys, nakagraduate ako ng literal na parang ang syunga-syunga ako talaga sa accounting, sa T-account, sa journalizing, yan. Isa din yan sa natalakay namin. Sobra talaga, those times talaga, hindi ako focus. Now that I am already graduate, I already have my family, and I have the business na, and now I'm in social media, in YouTube, and then talking about taxing. My God, doon pala lahat magagamit yun. Literal. No? Literal na doon pala magagamit yon. So talagang sising-sisi ako na hindi ko pinukpukan sarili kong mag-aral talaga. Yung tipong nakaraos na lang ako, no? Makatres lang, okay na. Literal, guys. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag sinasabi niyo matalino ako, hindi talaga. Hindi nga yata ako umabot doon sa average student no? Pasang-awa ako talaga, ganun. So ngayon, talagang nakikita ko na talagang parang sabi nga ng daddy part nyo, bakit hindi si Kauri ang pakuhanin mo ng ganyan pag nag-college? Sabi ko, nagre-react yung Kauri, sabi niya, Mami, bakit mag-aaral ka ulit? Kasi nga, importante ito sa negosyo. Paano kung someday magnegosyo din kayo? At least hindi tayo tatanga-tanga sa mga bagay-bagay. At least, maiiwan ko kayo na may knowledge kayo at may alam kayo. Sabi niya, bakit mag-aano ka pa? Pwede mo namang aralin yan na mag-isa. Hindi nga sapat. Mainam yung may nag-i-instruct sa'yo, yung nag-aral ka talaga ng formal. Sabi ko, sige, hindi na lang ako mag-e-enroll. Pero, kumuha ka ng accountancy sa college, okay lang ba? Sabi niya, mag-enroll ka na lang, ikaw na lang ang mag-accountancy, sabi ni Kauri. So talagang nakaka-irita tong si Kauri, nakakabuisit niya. So yun, pinag-iisipan pa, but that is not final, no? Para maging legit tayo na maayos na, yung mga sinasabi natin, napapanindigan natin, no? Yun lang naman yun. And then, so because of my interest nga sa accounting, sa journalizing, ganyan, kasi most of the questions na natatanggap ko ay yung pagdating sa bookkeeping. So I thought, merong TESDA online program na meron sa journalizing and bookkeeping. So for you to be a certified public bookkeeper, kailangan kumuha ka ng NC3 test assessment, kay mismong TESDA. But before that, you should take the course or the program na bookkeeping and the journalizing. So I did signed up, I did
sa research. Actually, pati si Beshi nga yung naghanap ng website para sa akin kasi free nga lang siya. So, I got the certification. I passed it, honestly speaking. No? I passed it. Pero napakahirap. And, nakailang retake ako ng exam. May isang specific exam, ng part ng exam na naka 12 retake yata ako. Halos doon ako natulog. Kaya sobrang busy ako. Kasi, tinake ko lang siya 24 hours. Wala akong tulog. Dalawa yung program na tinapos ko and dalawa din yung may exam. So, the exam, the test, is not test as for you to get the NC2, NC3 certificate o license. Kailangan ay, ito yung mga test lang, dito lang mismo dun sa program or dun sa parang short course. So, but I did complete, no? So, nakapasa ako sa introduction to bookkeeping under TESDA. Ayan yung certificate ko. And then also, I got the journalizing pagkatapos ng introduction to bookkeeping. So, meron ako journalizing transactions. Ang mga test na nasa loob niyan, na napapaloob diyan, ay yung mga napag-aralan ko when I was in college. Good thing na lang na kahit papaano nakakaintindi ako. Kaya lang, syempre, ito ay sa salitang Ingles. So, kaya kailangan you know how to analyze the problem or the given. No, ito ay more of analyzation. Actually, accounting is more of analyzation. Why? Kasi pagdating, and also math, kasi pagdating naman sa computation, napakabilis mag-compute dito, no? Kasi it's just more of addition lang, no? Pero ang mahihirapan ka yung how you journalize the transactions. Ito yung napakahirap sa part ko. Kaya napaisip ako na if magbabalik aral ako para mas mahasa at matuto ako, mas kaya kong makapasa ng NC2. No? NC3 pala, sorry, NC2 ako ng NC2. NC3 ng bookkeeping and journalizing for me to be a certified public bookkeeper. However, hindi nagtatapos doon kasi pagdating sa actual, yun ang magiging mahirap when you are already practicing your course, no? So kaya I decided talaga na sa accountancy kasi handoon lahat, lalabas ang mga accounts name, mapag-aaralan talaga lahat, yung paano talaga ang journalizing, yung and then ma-enhance na lang yan while you practice it. So if papala rin ako at kasi kung makakahabol pa naman ako, nasa edad ko pa lang naman ay 39. So kaya sabi ko, pwede, kung makukuha ko to ng 3 taon, 2 taon, edi maganda, no? Matatapos ko. And if makakapasa ako sa board exam, edi mas maganda. So, ang feeling ko, alam nyo guys, compare yung edad ko and my age and those times na nag-aaral ako, feeling ko mas matalino ako ngayon. Mas matalino ako ngayon. Sabi nga namin ni Beshi, ba't ganun Beshi? Nung college tayo, parang bupols ako sa sarili ko. But when I get in this age, in this chapter of my life na as a business owner, bakit parang medyo tumalino ako ng onte. Sabi niya, nga, ganun nga yun, yung work mo, yung career na pinili mo, tapos halimbawa si Beshi kasi nasa world of business din yan kung tutusin kasi ang hawak niyan mortgage. So yun ang kanyang forte, mortgage and contracts, no, na enhance ako naman as in my sa sales, sa marketing, sa business naman ako, sa taxing, hindi naman ako ganun kagaling sa taxing, honestly speaking. Nadagdagan lang ang knowledge ko when I hired my assistant, no, yung sa taxing. But nabivisualize ko na siya. Marami sa mga natutunan ko sa taxing ay hindi naman na nanggaling sa aking tax assistant, filing lang ang natutunan ko sa kanya. But yung more of talagang transactions na ikaw ang bookkeeper ng iyong negosyo, no, ay talagang sa'yo talaga manggagaling yung, or iaasa mo talaga sa isang bookkeeper na talagang tututukang mag-record ng iyong or mag-journalize ng iyong mga transactions. So all in all, yun ang talagang gusto kong mangyari, yun ang gusto kong gawin. Kasi if I go back to schooling again, I rather choose the accountancy kasi yun ang mas worth na balikan. Kasi andito ako sa field ng ng business. Ito yung course na accountancy ang kailangan ko pala kung ganito pala na nagnenegosyo ang Mami Park. Mami Park, ang OA mo, litit naman ang tindahan mo. Ang tindahan mo lang, hindi na pa naman yan minimart or masyado ka. Yes, but in the future, I need this kasi kung dadating panahon na ang mga anak ko ay magnenegosyo or hindi mo masasabi na ako ay magpapasok pa sa ibang klase ng negosyo, at syempre dahil tinuturo na natin sa ating vlogging ang sa taxing, bakit hindi ako
mag-level up, no? Actually, I also, sana sa accountancy subject meron ding ano, kasi yung, ang dami kasing na-amend na mga tax law, no? So, I also want na kung merong short course when it comes to specific tax law at online, I am going to do it. I'm going to learn it, no? Kasi maganda ang may alam ka. Si Beshi kasi yata, ang interest ni Beshi kasi ng best friend ko ay business law. So, sabi ko, sige, kung magbi-business law ka, ako naman mag-accountancy. So, para we help each other. Actually, kahit ngayon, di kayo maniniwala. May business sila, family niya, yung parents niya. We sometimes, we sometimes talk about it or sometimes nagtatanong din siya sa akin. So, it's a good feeling kasi hindi naman ako ganun katalino. Kasi, di ba, siguro nagkataon lang na mas nauna ako naka-experience ng ganitong mga tax. That is why I help my best friend about it. So, vice versa siya naman, kapag may mga kailangan akong itanong at kailangan i-confirm at kailangan hinga na suggestion, I also ask her, no? Well, especially kapag mga importante na, bes, ano ba to? Ganito, bes, ano ba to? Ganyan. Ganun kami. So, that is a best friend forever talaga when it comes to any aspect of life. Yun ang maganda doon. So, one thing din na i-advise ko sa inyo, I think, is yung magkaroon kayo ng, totoo yun, build connections. Totoo yan. Kailangan mag-build ka talaga ng connections. Yung iba kasi, di ba, nagrarant, marami kasing connection malakas kasi ang backer, ganyan. In real life, it's true. You need to have a connection. Imagine if you don't know someone na lawyer, doctor, alam niyo, itong edad na ako, nalaman ko na we need those connections. We need professionals na mga kakilala. Hindi man close, but at least kakilala natin. Napaka-importante na may kakilala tayong accountant, may kakilala tayong tax assistant, may kakilala tayong doctor sa pedya, veterinarian, kung meron tayong sa hayop, mahilig tayo sa pet, pero we are not we need doctors like that. Also engineering as much as possible, mga civil engineers, mga architects, mga foreman, even that. You know why? Kapag magpapagawa ka ng bahay, guys, ngayon ko na-realize adulting talaga, hindi yun sa pagpapagiging social climber. We need to build connections. That is why, yun talaga yung sabi ko nga kay Kauri, sabi ko nga sa best friend ko, ngayon, kailangan sabihin ko na ngayon pa lang sa mga anak ko, build connections, kasi importante yan sa buhay ng tao habang tumatanda kapag kailangan ng mga importanteng bagay-bagay. Hanggat maaari nga, kung may kakilala kang reporter, kailangan kahit isang artista, kung kinakailangan pa yan, why not? Kasi that is connection, no? Di yan ka-OA yan. Yan ang realidad. Yan ang totoo. May kakilala kang pulis, may kakilala kang politiko. As much as possible, they know you personally, no? As much as possible. Huwag ka lang naman gagawa ng masama, diba? Ang importante lang, may kakilala ka para meron kang nahihinga ng advices, meron kang, kapag may kailangan ka, may maihahire ka kaagad, ganyan, meron kang mapagtatanungan agad, no? Like, may pedya, si Dr. Malen, kapag kailangan namin ng, doktora, may kilala ka bang doktor na surgeon na ganito, may kilala ka bang ganitong doktor, neuro, ganyan, meron siyang nire-refer sa'yo. So, domino effect, di ba? Isa lang yung kakilala mo, pedya doctor, pero meron siyang mga recommend sa aming mga doktor sa neuro, no? Kasi nung naalala ko si Daddy Park kasi nung di ba nagkaroon siya ng accident, so nagpa-check up din siya dito sa Pinas. So si Daddy kapag nagkakasakit, nasa pedya siya nakapila kay Dr. Malen. Ako, promise, hindi siya nakapila sa talagang adult doctor or medical doctor na sa pedya doctor siya nakapila, yung doktora namin, doktora ng mga anak ko. So, yun, no, napaka-importante. So, that is why I'm so busy mga nakaraan. Kasi, maraming nangyayari sa buhay ko na I need to think about, no, na So, ang dami yaw ng Mami Park, nung haba ng video, for makaartehan lang yung So, mag-shoutout tayo sa ating last video. So, yan po yung aking bakit madalang ako mag-vlog. Kasi marami akong mga iniisip, tsaka maraming happening sa buhay ko. So, kaya hindi ako And you know naman guys, na kapag mga personal, as much as possible din kasi ayoko nang nirarat-rat dyan sa So, shout out to Teresita Baron. Good morning, Mami Park. Tapos sabi naman ni Jovelyn Conihars, Sanden ko, Mami Park, 2016 pa. Hanggang ngayon, okay pa rin. 2025 na. Maganda talaga ang Sanden. O, diba? Ricky Anuevo, happy selling po, Mami Park. Judith Ramos, ako din yung one door chiller ko nagamit. Sa totoo lang, nung napanood kita, Mami Park, saka lang din ako kumuha. Pero 6 months pa lang yung chiller ko. Ang tanong, Ma'am Judith, ano bang chiller ang kinuha mo? Yun din bang Sanden o ibang brand? Ayan. So, congrats, Ma'am Judith. At na-inspire kita for you to get your own. No? So, ang tanong lang, if Sanden din ba ang kinuha mong
brand. Ellen Pilar, Del full-time mom, good morning, parang kailan lang, 1 year na pala yan, yes po, di ba? Edna Hayag, maganda yan, gamit ko, o di ba? Argon Digital, pwede pong makuha ang contact ng agent ng Sanden. Thank you. Sinagot ko po yan. And also, inedit ko po yung description ng aking video, ang title. Sa baba po ng description ng video natin ay meron pong contact information ng Sanden Philippines, Facebook, official Facebook account. And also, si Ma'am Loida na agent na nag-handle sa akin, direct contact niya, contact number. So, I think na makatutulong yan sa inyo if you are deciding to, to purchase one, diba? So I also would like to to emphasize the comment of may nag-comment kasi sa akin. May comment dito. Sino ba 'to? May comment dito eh. Wait lang guys ha. Okay. Community. Okay. Sino ba 'to? Meron nag-comment dito eh. Ayan, si Dolores Yabut. Sabi ni Dolores Yabut, Mami Park, baka pwedeng mag-share sa mga napundar mo through sa store nyo. Nakaka-lift ng ating spirit din, knowing isa lamang na tindera na kung minsan lalait-laitin ng iba. Dahil papiso-piso lang daw kita natin. Madaming ganon. Kaya may inspirational stories din naman. So sabi niya ay mag-share naman daw ako ng mga napundar ko. Actually, medyo slightly nababanggit ko iyan sa mga previous videos ko. But I don't want it to highlighted it, no? I am not in the position right now to say yung mga ganyang bagay. So, I'm really sorry, Ma'am Dolores Yabo. But it doesn't mean na wala akong napundar. Hello? It's just that I am not in the position right now to tell it or to public it. That is to have my protection of my interest, no? So talaga pong lahat ay hindi ko basta masasagot. If mapapansin nyo din po na I'm not always laging nag-flex pagdating sa store, pagdating sa mga dumadating, sa benta, sa ganyan. All those stuffs na mga masiselan ay hindi ko basta binavlog. I do sorry na baka na-frustrate kayo kasi maraming ibang vloggers na talagang they really flaunt it, they really vlog it, they really tackle it, they really literal na yun ang topic nila. But for me, I realize, I can be a content creator in a way na I can also at the same time protect my private life and personal interest or personal matters kasi I'm not in the position right now. Like what I always telling you guys, someday baka medyo maging vocal din ako. But not now, not today, not tomorrow. Someday. So sa journey natin ng pagtitindahan dito, i-share ko yan sa inyo to inspire you. At yung mga technique, mga dilemmas na dinadanas natin while we are in our journey para magpalaki at magpa-stable ng ating negosyo, ay sinishare ko sa inyo para matutunan nyo. Yun ang learning natin na sinishare natin. However, sorry to disappoint or to disappoint you guys if there are specific topic na you like me to tell you, hindi ko talaga magagawa kasi nga napaka-selan yan at wala ako sa posisyon. Yan din ay also advice kasi din sa akin ng lawyer ko at syempre para din sa sarili namin, sa pamilya namin. No? So sana naintindihan Ma'am Dolores Yabut, no? Siguro sana sa mga journeys natin nakita nyo naman, may mga naman tayong inspirations dyan. But hindi tayo titigil to share learning, okay? Kasi importante ito. So as of now, yun yung share ko sa inyo, that is my plan, no? Sooner na baka mag-enroll ako ng formal schooling talaga. And the course that I wanted is yung accountancy, BSBA, yung talagang Bachelor of Science in Business Administration. Yun. So sana ay kayo and yun lang, no? So thank you everyone. Bye. See you next time.